Maligayang pagdating sa iyong bagong kwarto. Mary, mukhang hindi kasing perpekto dito gaya ng unang akala, pero huwag mag-alala. Mabilis na nakahanap ng solusyon at talagang masaya si Mary tungkol dito. At narito ang kanyang bagong kasama sa kwarto, si Emma. Maliwanag na hindi rin siya masaya sa mga kasangkapan. Mukhang may ideya na si Emma. Hindi mahirap hulaan kung ano ito. Siyempre, minungkahi ni Emma na ipagpalit ang mga kama para sa pera. At siyempre, hindi makakatanggi si Mary sa alak na yun. Ngayon, masaya na ang lahat. Pero kailangan pa rin ayusin ang problema sa kama. At narito na ang mga unang bisita sa bagong lugar. Sino kaya sila? Oh, isang delivery guy. May dala siyang malaking kahon. Mary, ano ang ginagawa mo? Ano? Talaga bang nagpasya kang i-renovate ang bago mong kwarto? Napaka-orihinal. Isang buong kahon na puno ng mga gamit para sa pag-renovate. Dahan-dahan lang, Mary. Mag-ingat ka. Seryoso niyang naisipang ayusin ang kama o baka gumawa pa ng bago. Mayroon siyang lahat ng kasangkapan na kailangan niya. Mag-ingat ka lang. Sinilus na Leo kung ano ang plano ni Mary at tiyak na kailangan niya ng tulong. Hindi madali ang gawin ito mag-isip, pero mukhang kumpiyansa siya sa paggamit ng power drill. Baka magawa niya talaga ito. Oh, wow! Ngayon malinaw na kung bakit niya kailangan ang mga kahoy na palet. Ginawa niyang kama ang mga ito. Congrats, Mary! Talagang bihasa ka sa lahat ng bagay. Pati si Emma ay pinahahalagahan ng mga pagsisikap ni Mary at ngayon gusto rin niya ng mas maganda kaysa sa lumang kasangkapan. Pero si Emma ay hindi nangangailangan ng mga kasangkapan o materyales sa pagtatayo. Galing siya sa mayamang pamilya, kaya't ibang tao ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa kanya. Dalawang tagalipat ng sabay. Ngayon, iyan ay interesante. Siri Tautan Fonto, yung lahat ay napakaganda ng dekorasyon. Personal na pinamumunuan ni Emma ang buong proseso. Mayroon pang photo corner na may magagandang frame. Okay. Sa kabuuan, naging maganda ang lahat. Masaya si Emma. Oh, kawawang Mary. Hindi maiwasang makaramdam ng inggit. Masyadong bakante ang lugar na ito. Kailangan may gawin tungkol dito. At hindi rin makakasama ang isang mantel. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magandang ideya. Mas maganda na ang itsura niya. Kaya, ano ang susunod? Ano yan? Karton? Ito ay kawili-wili. Paano makakatulong iyan sa pagdekorasyon ng kwarto? Pero mukhang kumpiyansa si Mary at malinaw na alam niya ang kanyang ginagawa. Ngayon, nagiging interesante ito. Magpipinta ba siya? Sandali, iyon ay isang stencil. Nagising na ang artist sa loob ni Mary. Napakatalino niya. Tingnan mo yan, ang ganda. Medyo kinakabahan si Emma. Nagsisimula na ba siyang magselos kay Mary? Tingnan natin kung ano ang nasa nightstand. Ang daming kalat na iniwan ng mga dating nangungupahan pero magagamit pa rin iyon. Kailangan mo lang ng kaunting imahinasyon. Wow, hindi nga. Mga istante na gawa sa popsicle sticks? Ang galing ni Mary. At hindi lang iyon. Medyas! Nakakatakot isipin kung ano ang balak mong gawin dyan. Ngayon, ang mga medyas ay nakatali sa mga buhol. Hindi pa rin masyadong malinaw, pero talagang nakakaintriga. Ilang medyas ba ang meron ka dyan? Sapat na para makagawa ng buong lubid. Sige, sorpresahin mo kami? Naiintindihan ko na. Isang malambot, magandang alpombra na gawa sa medyas. Ang talino naman, pero may kulang pa. Tama? Mayroon ka pang mantel. Talagang interesado akong makita kung ano ang gagawin ni Mary dito. Aba. Maaari bang ito ay isang tunay na duyan sa ilalim ng kama? Mary, napakagaling ng ginawa mo. At halatang naiinggit si Emma. Tingnan mo lang siya. Hindi na makapaghintay si Emma na ipakita ang bago niyang kwarto sa kanyang mga kaibigan. Darating na ang mga bisita anumang sandali. Oh, nandito na sila. Mukhang magsisimula na ang party.
Gustong-gusto ito ng mga babae dito. Napaka-estilo at maganda ng lahat. Pero walang nag-imbita kay Mary. Ciao! Alam ko, masakit talaga yan. At ang marinig ang lahat ng kasiyahan sa kabila ay hindi rin nakakatulong. Pero walang oras para malungkot. Mas mabuting gamitin ang oras ng matalino. Panahon na para maging malikhain at mag-isip sa labas ng kahon. Para sa karamihan, ito'y walang silbing basura o pero sa kaunting imahinasyon, ang basura ay maaaring maging dekorasyon at palamuti sa bahay. Kahit mga walang laman na bote ay pwede. Hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang plano ni Mary. At yun na yun! Napakasimple! Isang mesa na gawa sa mga walang laman na bote at isang karatula sa kalsada. Sino ang mag-aakala? At hindi mo kailangan ng kasama kapag kasama mo ang paborito mong teddy bear. Pero hindi pa rin matiis ni Emma na panoorin si Mary na gawing maganda ang mga walang silbing bagay. Makasigisan baras ni Rati yan, Bayang Bayer Persloin, in kanyang kapitbahay. Pero hindi basta-basta, sumusuko si Mary. Kung maingay ang mga kapitbahay, oras na para humingi ng tulong. Okay. Oh, heto na ang gwardiya. Magpapatupad na siya ng batas sa mga maingay na kapitbahay. Okay. Yang matalim na tingin. Mga babae, maghanda kayo. Mukhang nagboluntaryo si Emma. Sa madaling salita, asikasuhin ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, marami siyang argumento para makuha ang panig ng gwardiya. Oo, nangyayari ito. Maging ang seguridad ay walang magawa dito. Kaya't si Mary na ang bahala dito. Pero alam natin na puno siya ng magagandang ideya. Narito na ang isa pa. Pero paano makakatulong ang lobo sa kanya? Gusto ni Mary na magdaos ng sarili niyang disco. Mas maganda pa kaysa kay Emma. Meron siyang maraming lumang music CD. Ano ang gagawin niya sa mga ito? Talaga bang gagawa siya ng disco ball? Mukhang kamangha-mangha ito. Ang natitira na lang ay magdagdag ng musika at handa na ang sarili niyang disco. Ha! Ang astig niyan? Pati mga kaibigan ni Emma ay nagiging curious sa nangyayari sa kabila. What? Siguradong sasabog si Emma sa selos. Oh, man! Nawala na ang katahimikan. May mga daga na dumating. Takot na takot si Emma sa kanila kaya may kailangang gawin. Anong kawili-wiling solusyon? Mukhang may bago ng alaga si Mary ngayon. Maliwanag na hindi ito aprobado ni Emma. Natatakot siya sa mga daga mula pa nung bata siya. Pero gustong-gusto ito ni Mary. Talagang maraming alam si Mary. Inayos niya ang kanyang kwarto mag-isa at ngayon ay gumagawa siya ng tahanan para sa bago niyang maliit na kaibigan. Oh, tingnan mo ang kagandahan na iyan. Ang bagong bahay para kay Mickey ay handa na. Lipat na kaibigan. Talagang masaya si Mickey sa bago niyang tahanan. Ngayon ay titira na siya sa sarili niyang maliit at mainit na bahay. At masayang-masaya si Mary na sa wakas ay mayroon na siyang Mickey. Pero malinaw na may pinaplano na naman si Emma. Habang pinapanood si Mary, gusto rin niyang magkaroon ng sarili niyang mabalahibong kaibigan. Kaya sino ang kakarating lang? Baka may nagbibiro lang! Tingnan mo lang ang gwapong batang ito. Purong dugong maharlika. Ngayon si Emma ay may malambot na kaibigan na rin. Ano pa ang masasabi ko? Maligayang pagdating sa bahay? Sige, dito ka natitira ngayon. Ang ganda ng aso. Kailangan niya ng maraming pag-aalaga at atensyon. Ishmael, what's running to the infrastructure comes through sa Mawating mong aksesorya and dekalidad na pagkain. Wow! Hindi makapaniwala. Mukhang pag-ibig sa unang tingin. Not the crown del billion diabet sa piyong sada. Ngunit talagang hindi ito gusto ng may-ari. Hindi pa rin niya matiis ang kanyang kapitbahay. Nag-aalala rin si Mary tungkol kay Mickey. Verfragen mo, Dave, when I wasn't become chicken. Vegan, avagtalke, pag-subscribe sa aking channel, pindutin ang like button and why on in comments. Muling hamon ang pinakagusto mo.